Nagpa-viral ngayon yung mga ganitong dehumidifier. Hindi daw siya applicable sa mga big rooms or like sa mga rooms talaga. Pang small spaces lang talaga siya. Not gonna lie guys, I used to promote this product. Pero kasi nung lumipat kami ng husband ko, first time pa lang namin bumukod. So wala akong kamalay-malay na hindi pala maganda yung walang proper ventilation, na importante pala yung bintana sa bahay. So yung apartment namin guys, wala siya halos bintana. Ang bintana niya lang is sa kwarto. Tapos hindi ko rin siya mabuksan kasi sa labas malangaw. So kapag binubuksan ko, pumapasok yung mga langaw. Actually, matagal-tagal ko rin tong ginamit, mga ilang months din. Tapos na-notice na parang sabi ko, ang laki ng ginagastos ko kasi every month bumibili ako ng 3 piraso ng ganito. Kasi yung isa nilalagay ko sa CR, yung isa sa kusina, tapos yung isa naman sa kwarto namin. Goods naman siya guys, nakaka-collect naman talaga siya ng water. Medyo matagal lang din talaga kasi ano siya, pang small spaces lang talaga siya, like cabinet, ganyan. So, matagal-tagal yung inaabot. So, I decided na mag-ipon na lang, tapos bumili ng, alam niyo yung desaksak talaga na dehumidifier. So, ito yung gamit namin guys, and sa kitchen ko siya nilagay kasi dito talaga yung ang OA ng molds. Sorry guys, medyo madumi, pero as you can see, ganyan nakarami yung water na na-collect niya. Wala pang wala pang 1 week. And hindi ko to pinapatay, parang bihira lang. Now guys, ang problem naman sa mga ganong desaksak na dehumidifier, medyo nakakadagdag talaga siya sa konsumo ng kuryente, pero hindi naman ganon kataas. Pero may kita mo talaga na may difference. Tapos, hindi rin siya nakakasakop ng malaking lugar. Like, pang kwarto lang talaga siya. Hindi niya nasasakop yung buong apartment namin kasi maliit lang naman yung binili ko. So guys, if bubukod pa lang kayo or like first time nyo pa lang mag-live alone, naghanap kayo ng apartment, please do consider, kailangan talaga yung apartment nyo merong bentana kasi para pumasok talaga yung fresh air. Alam nyo guys, sobrang hesitant na talaga ako if magsistay pa kami sa apartment namin kasi simula nung nagstay kami dito, kahit na may dehumidifier na, meron pa ring molds. And I feel like yung molds dito sa bahay na to, sa apartment na to, is nasa kisame talaga. Kasi guys, yung kisame niya hindi siya, I mean, yung second floor niya, kasi parang 10 doors apartment. Tapos, syempre, iba yung tenant sa baba, iba yung tenant sa taas. So, yung sa taas, guys, hindi siya semento. So, kahoy lang din siya. And I feel like nandun lahat ng molds. So, I'm contemplating kung alis na ba kami or what. Kasi guys, simula nung lumipat kami sa apartment na to, nagkaroon ako ng dyshydrotic eczema. Alam niyo yung mga parang maliliit na butlig sa daliri na sobrang kate. And wala naman akong ganito before, like as in sa tanang buhay ko, first time ko lang magkaroon ng ganito. Tapos, I notice kapag umaalis kami, like out of town ganyan, nasa Baguio kami, o kaya nag-Boracay kami nakaraan, o kaya basta pag wala ako dito sa bahay, wala naman akong ganito. So kapag nandito ako, natitrigger talaga siya. So, ayun guys, please, i-consider niyo yun. Make sure na may bintana yung apartment na lilipatan niyo.